15 ng Learning QuickBooks in 30 days in 60 seconds. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano magko-customize ng invoice tsaka sales form. So, sa QuickBooks, punta kayo dito sa sales, tapos punta kayo dito sa invoice. Once na nandito kayo sa invoice, punta kayo dito sa create invoice. Once na meron na kayong invoice, dito sa right side nyo, pwede nyo siyang i-customize. Doon sa customization, pwede kang mag-on and off ng mga label, katulad ng ship to, invoice number. So, kapag nag-on and off ka rito, makikita mo doon sa invoice mo, mawawala or magdi-disappear siya. Yan. So, whatever you put on dito, ay makikita nyo siya dun sa invoice mo naman. So, essential sa invoice, syempre dapat may ship to tayo, invoice number, invoice date, due date, terms, dapat naka-on yan. Table of contents, so dapat meron tayong service date, products and services, SKU, description, quantity, rate, amount. So, dito, pwede mo rin maglagay ng payment option. So, kapag sa US, meron silang mga ACH. So, pwede mong i-on yun, yung button na yun. So, pag credit card, meron 2.99% per transaction siya. Tapos, sa bank transfer naman, may 1% or maximum of $20 per transaction. Kapag PayPal naman, 2.99, pwede mo rin siyang i-on or i-off yung option na yun. Yan. Tapos, dito sa baba, pag bumaba ka pa, dito sa design, yan, dyan ka naman makakapili kung anong color mo. So, kung depende doon sa brand color ng company ninyo, kung ano yung sinusunod niya, so dyan ka pwede mamili. Pwede ka rin mamili ng font, kung anong klaseng font style, na ACMA, or meron kayong branding na sinusunod, dyan ka pwedeng pumili. Tapos, sa baba, pwede ka na rin maglagay ng kung i-on or i-off mo yung payment link. Pero advisable kapag nasa US naman kayo, pwede nyo siyang i-on. Yan. Tapos, scheduling. Ito, pwede mo siyang i-schedule kung itong invoice ba na ito, yung katulad nung ginawa natin last time, is recurring invoices pa siya or hindi. Tapos, meron din siya dyan option kung magre-record din ba ng recurring na payment. Yan. Tapos, pwede kang i-on yung print later or pwede mo rin i-on yung send later. Yan. Ibig sabihin, pag in-on mo yan, ay may option ka na ma-send siya on a later time. O pag hindi mo siya in-on, magsisend right away siya. Tapos, ito maganda rin siyang tip, yung invoice reminder. Kapag hindi pa siya nagbabayad, pwede ka mag-remind sa kanila ng automatic 3 days before the due date or on the due date itself. So, yun. So, yun yung mga ways kung paano mo mako-customize yung invoice mo sa QuickBooks. If you want to know more about learning QuickBooks, follow me. Doon, tas balikan mo na rin yung mga other lesson natin for you to be able to create your own sales invoice sa QuickBooks. Yun lang. Bye! See you next time!